mo yung pamilya mo, anak mo, magulang mo, o whatever, or yung katabi mo, hindi mo pinatawag mo, o naglakan ang multi minsan, nagkakasamaan loob sa mga buhay. But your enemy is not them, our enemy is Satan. And we must know how to deal with that enemy. Dahil pag siya na natutunan natin labanan, at siya natutunan natin tutuhin as the way God wants us to treat him, magiging tamang trato natin sa mga isa. Again, our enemy is not the one sitting beside you. Our enemy is Satan. Si Satanas. Again, sa mga there is no discharge in this war. So again, that's the message. Walang hindi kasama sa gera nito. Lahat tayo kasama. Kung paano ang palaran na nakilala ngayon sa korupsyonan ng mga tao. Ang ating bayan na nakilala sa damugan ng mga magnanakaw sa gobyerno. Nakahihiyaw. Na tayo ay tinangkulan ng mga magdurugas ng kawan ng dayayaman. Mga kapatid, tayo po ay kumakaharap sa masating kaaway. Si Satanas, you're not discharged in this war. And that is looking at TTDC na mag-commit ng buhay para sa mag-aakay. And with division price, hindi yung mga tipo nila Babylon, nila Baghdadi, hindi yung tipo ng mga Hamas, o yung mga terorista, o yung mga buwan ng malansyo palabas, hindi yung mga tipo ng mga nagpapatay ng tao, nangungarap sa bayan ng mga delikadong tao, mga kulit. Pag sumasabay man yan, sila po ay walang lubra sa pinakapuno nila na si Satanas. And that enemy Satan has his all-out war against all of us. Paglabas siya dyan, pag-uwi sa bahay, pagpasok sa trabaho, bukas umaga, pagpasok sa school, ang kaaway na abang para guluhin ang ating kaisipan, para abalahin ang ating plano sa Panginoon. So tulungan natin Diyos. We are at war with the enemy. So no discharge in this war. Una sa lahat, the battle is won against Satan. Tayo po ay titigmangan again na kailangan kay Satanas. Si Apostle Paul, nagpagdigma siya sa Ephesus at sa Corinth na yung baluyan during this time, it was the cesspool ng first century immorality. Noong man, uso yung mga immoralidad. And yet, during this time, ang Diyos yung nagbangon ng mga Kristiyano na hatang sumagupa sa kalaban sa Satanas. Hindi, sisisipan ng kaaway sa tabi. Mga kasal natin lumaban ng sampayan, mabuhay ng diretsyo, matuwid, malinis. Isa pati mga so-called pastors, ginagamit ng diablo para patigilan ang gawain ng Diyos. I don't know the church dito sa San Jose, na alas ng malaking gawain ng ayos, maraming tao, ay preached there a few months ago. Ngayon yung church po, nakabago. Pinalis yung mga pastor doon, pinalis yung mga miyembro, at yung mga pastor di mabuwa, nakabago din pong simbahan. Sabi ko sa itong pastor, pastor ng dami namin, hinihigam sa akin bayo. Dahil kung pinihiyo kita, di ba ito? Either na, dahil mo sa nila yan, o iwanin nyo na lang, ibigay nyo ang Satanas, magsimula kayo ng bago. Pag hindi na lang kaksa, sa balagyan, legally, at atas na uli, ito nangyayari. Pero pawawaw ka ng church. Yung mga tao na usas sa nag-ipon-ipon. Even so-called Christians or ministers or pastors na gamit ng diablo para tayo ay panginahin loob. Now, follow with me sa Ephesians chapter 5, chapter 6. Masabi na ng verse 10, Ephesians chapter 6. Sa inyong mga Bible, Ephesians 6, verse 10 to 12. Amen? Amen. Ephesians 6:10, bilang pagbubukas, magpakatibay kayo sa kalakasan galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isod nyo ang buong kasooban ng pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakanan ng diablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa tao, kundi sa mga pinuno, sa may kapangyarihan, sa mga tagapamahala na kadilimang umiiral sa mga nito, sa mga kung espiritual na kasamaan sa ipapuli. So we are having a war against the spiritual enemy na nasa paligid na ating buhay. The battle is
Ephesians chapter 5, verse 1 and 2. Ephesians 5, verse 1, yan ang mga anak na minamahal ng Diyos, tularan mo niyo siya. Amen? Anak kayo ng Diyos, tularan ng Diyos. Mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo, tulad sa kanyang pagmamahal sa akin. Iniali niya ang kanyang buhay bilang magabong akay at andun sa Diyos. Ang Panginoon, palagi magbabangon yan ng kanyang mga lingkod. Sabi niya, through Paul, be followers of God as their children, lumakas tayo, itaw. Lumakas tayo na may malasakit, na may pagmamahal sa gawain. Then sinundan pa yan ang sagdang verse 3 at 7. Hindi natin magbasahin. Pinaalala tayo na habang nagbubuhay ng may pagmamahal, malasakit sa gawain, let's live in purity. Mabuhay tayo ng kalinisan. Batas sa uri ang pag-iisip. May barangan na kaisipan. Again, chapter 5, verse 11 and 12. Inibasa ng Bible. Huwag kayong magibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibinubungang mabuti. Sali ay ibunyan niyo ang mga iyon. Kaya yan mabigit lamang ang mga bagay na iyon na ginagawa nila ng lihim. So, expose them. Huwag yung payagan, huwag yung sumahan, huwag yung ayunan. Sapagkat ang pag-ibig at ang pagnanasa na naman ay magkakontra. Hindi pwede magsama ang layunin ng naman at ang pag-ibig ng Diyos. Hindi pwede magsama ang cruelty and kindness. Dapat nagahari sa puso natin ang pag-ibig ng Kristo. Amen. Hindi po sa disagray, hindi po tayo sa kalituan, kundi ayon sa kasulatan. And then for Satan wars against our families. Pagka napabagsak niya pamilya, napabagsak niya mag-asawa, napabagsak niya mga anak, tuloy-tuloy yan sa paggawasan ng simbahan. Tulungan ka ng Diyos. Kaya pupunta namin dito, nagpunta sa traffic. Hindi ganyan traffic na, natuloy kami iba. Dahil daw, plagan daw yung nandiyan sa kabila. Magaling daw ang salita. Bakit kung di siya Kristiyan, wala siyang Kristo sa puso, nirela si Kristo, siya ay parang natingaw, naumalingaw, walang laman. You will find them, people are, ang pupunta ron, makikinig. Approve ng tao makikinig. Nagharap na sa ng Diyos. Dapat masukuan niya ang kanyang pangangaral sa ating mga iglesia. Amen. Puro sa ng Diyos. And we have Jesus in our hearts. We have His Word in our hands. Ang araw ituturo ng mga yan, araw ang inimbento ng mga leader nila. So pag-asa ng mga tao si Kristo. And Paul gives us an instruction. Sabi niya sa Ephesians 6, verse 10 to 13, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God. So enemy is so subtle. Ang ating kaaway, napakagaling. Wala tayong pamatch. Kundi yung para ng Diyos, isot natin. Wala sa ating kaaway, He is identified. He is a deciding fact. Tunay si Satanas. The more we do not believe Him, the more we think ang diablo ay hindi totoo, mas nadadali niya tayo. Sa Satanas ay totoong persona. He is as real as you are. Kung paano merong Diyos, merong diablo, na gusto sa natin mga buhay. And Satan is waging a guerrilla warfare laban sa ating pamilya, laban sa ating mga churches. At tayo ay laging under-attack ng diablo. Pag hindi tayo marunong magpaglaban sa parang ng Biblia, magkikita tayo sa pagdabi, sa sulok-sulok, at ang diablo ay may pesta. We want to see ang division ng mga sa traffic. Pagkaling doon, amen? Hindi ko siya sabing, pero yung people are thrown, coming in, dahil sa pakikinig sa tanang Diyos. He's a descendant fact sa Satanas. And never underestimate the enemy. Never say he doesn't exist. Never say he's just a figure of speech. He wants you to believe na ang diablo ay hindi totoo. And the more you don't believe him, the more you do not recognize Satan, nasa sagot na natatap, hindi tayo magiging preparado kung saan umatake sa atin. Ito ay nakawit, he lives. Christ Jesus is today, he walks with me and talks with me.
kung paano ang Diyos ay buhay. Amen? Amen. Nabubuhay, lumalakad sa natin. Satan is also alive and well. Tanda niya, and He works on us and works on us. Not only is a decided fact, si Satan is a destructive force. Masama pa paminsan ang diablo. He is systematic. Ito sabi sa verse 11. He has the wires. Meron mga pakalamang diablo. Meron mga methods. At the methods niya is to seduce kids, to seduce young people, to seduce the adults, to seduce tayo, pahinaan natin kalooban, pahinaan natin kalagandaya, para kung isang pa tayo, wala tayong excitement. He's systematic. He's behind all the lust and the dirty programs, television, even sa internet. 2 Corinthians 2:11, sabi ng Bible, we are not ignorant of these devices. We should not be ignorant of these devices. Hindi na siya systematic. Si Satanas mo ay spiritual being. We are wrestling against principalities and rulers in high places. Ephesians 6:12. So our battle is not with them. People believe our battle is not only in the field, sa internet. Our battle is not against corrupt officials. Our battle is against the sinister enemy. And he is spiritual and invisible. Kaya laban natin mga kapatid. Ang laban natin ay ang mga pangyayang Diyos pa rin. We cannot win over Satan through our flesh and blood. Hindi po. 2 Corinthians 10:4. The weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling of strongholds. Kailan talaga natin ng Diyos? Not only is systematic, si Satanas. Not only is he spiritual being. Pablo, Satan is strong. Kasi siya malakas. Hindi natin siya kaya. Kaya kailangan natin ang strength ng Diyos. Amen. He's strong. And napakatusok ng diablo. Hindi ko po kayang sukatin ang kakaya natin bilang mga Kristiyano. But we do not have what it takes to win over him. Hindi natin kaya kami ng diablo on our own power. Ang kailangan po natin ay yung mas malakas sa kanya. Sabi ng Bible sa Gospel, yung bahay na bakante, pinuntahan ng strong one, at pinuntahan natin, at iniwanan, pupuntahan dun, ang katawan ng tao ay bakante ng Espiritu ng Diyos, the strong one will come. So pagkabuhay ng tao, kung ka, walang Diyos, papasok ka ng kawayan, pupuntunin. Kailangan niya yung stronger one. Amen. Kailangan natin ng Diyos. Amen. If you try anyway, other than depending on the Holy Spirit, we are going down the drain. Hindi tayo na sa kaway. Kaya kailangan natin ng Panginoon. And so, kailangan natin ng kanyang mga sandata. So, he's systematic. Satan is a spiritual being. He's strong. And also, he's a sinister. Satan is so evil, so wicked. Wala siyang habag sa pamilya natin. Wala siyang habag sa ating mga anak. Wala siyang habag sa mga tao. He wants to kill and to destroy. John 10 verse 10. Wala pong sasabihin ng diablo sa ating mga mahal sa buhay. Siya ang rulers of darkness. Siya ang ruler of darkness and the chief enemy. Not only he is a descendant fact and destructive force, Satan is a defeated foe. Kailangan natin, hindi ka dapat magpaniki, Satanas, bakit to? Inalo na ni Kristo yan. Amen. Amen? Amen. Inalo niya sa puso ng baryo. Amen. 100 years ago, susulat na nagawa sa puso ng ray. Hindi ko pa din ako, tinawin ng mga kaibigan. Tingin ko pa lang, paano may problema yung dalawang babae. Ikaw kung kumilos, kung kumalaw ka lang. Sabi ko, teka, kung kami depress itong dalawang ito. At dadama ko, di mo poses. Sabi ko lang, sabi sa rin, hindi ko na yan. Sabi sa isang dalang dinang miyembro. O nga ko lang. Talagang di mo poses. Kasi ganun sa solusyon. Habang nagpipriso ko, nakikisa yung dalawa. At talagang lumutan na ganun. Lumutan siya. Pagkakahas, para sa mga nilagyan mo ng asin. Para marami na yung asin. Hindi kaya ng mga asin naman. Kaya may mga kapagkakagalan ng mga natin kay
years ago, sa ngalan ni Jesus, ang anak ng Diyos, ang Diyos ng kapwa tao, inuutosan ng umalis sa mga babae niya. Amen. Yan lang yung tignan ko. Because I know I have the authority. Ako'y Kristiyano, God gave me authority. Sabi ko, sa pangalan ni Yesu Cristo, ang anak ng Diyos, inuutosan ng umalis sa mga tao yan. Yan kasunod konti, bago ko nasabi yun, nagpepre ako para makalit sa aking kalooban. Natatakot kaya ako nun. Sino dapat lugar ng demonyo? Okay, nakabilit ako sabi sa mga babae, hawakan yung mga sakmalin ako. Hindi ko lang natasal pray, hindi sa mga kasalanan ko na ko. I cried so hard, sabi ko, tulungan mo ako ito. Sabi ko sa Jack mo, tinalo ko na ng aking Diyos. Amen. By the authority of Jesus Christ, inutusan ko umalis ang talang tao niya. And I thought, ang lakas ng hangin ang kung ano mong ikuin mo sa kasibahan. He is a defeated foe. Si Satanas, nagpapagaling na siya. Ikaw, binaling niya ang buhay ng Panginoon. Tuwa siya ng parapahan ng mga demons na nakita ipinawa si Kristo at talagang kanahin na. And he was laughing kasama kanyang mga kapon. Di alam, binaling ni Kristo kanyang bulunod. Doon sa Kalbaryo, minasag ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Bakit? Nakakaporma na sa Satanas sa ating buhay. Ano bakit? Pinapayagan natin. Proverbs 1:10. Ano sabi ng Bible? Anak, bagay inaakit ng tao magkasala. Sabi ng Bible, huwag mong payagan. Amen. Just say no. Ayaw mo sa'yo. Ayaw mo dyan. Mali yan. Hindi tama yan. Hindi ayos sa Bible yan. Just say no. Why? 1 John 4:4. Because greater is He, si Kristo, that is in us, than Satan that is in the world. Correct. Amen? Amen. Mas makapira si Kristo na sa atin, kaysa si Satanas sa sanlibutan. Pinag-iikutin ni tayo, dinatayo. Satan is a defeated foe. So sinasabi ko kanina, the battle is all against Satan. Secondly, we are armed and ready as a soldier. Bilang sundalo, we are armed and ready. And then no one is discharged in this war. And we look at all our war na diniktaran ng Diyabo against our family, against our nation, against your heart. Sinira niya ang lahat ng bagay. And He is planning to destroy. Pero bilang armed and ready as a soldier, kayo ay warrior. Tayo ay warrior. Amen? Amen. Sundalo. Mandit pa. Unless we learn how to fight spiritual warfare, natatawag tayong kaaway lagi. And Satan comes from you, not knowing that God has equipped you. Sinisikot ng Diablo ay sa siisipan ninyo na wala kang kakayahan, wala kayong kapangyarihan. Satan wants you to think all the time na may ay itsugin Kristiyano, wala kayong kwenta. Na kaya niya kayo. That He could defeat you any moment. Ano sabi sa Ephesians 6:10-11? Finally, brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. This is not our battle. This is His battle against the enemy. Amen? Amen. So dahil tayo ng Panginoon, He will equip us. Sabi ng Bible, put on the whole armor of God that we may be able to stand. So to war against Satan is a spiritual being. Our weapons must be bagay sa ating kalaban. Hindi natin mapapagay si Diablo sa magitan ng barelo. Hindi natin mapapagay tao sa magitan ng panghabalos. Nakalumang bagay. Dahil sa Dubai, parang ng gera, nakahuli ng kalaban ang mga sundalong kakapinya. Nalaman din yung mga sundalong kalaban. Kuha sa West Indies, napagpapalunya yung mga sundalong kalaban. At sabi ng mga kapinya, nana, huwag nyo nang paluin. Ano magagawin kung gagawin nyo yan? Hindi ko iintihin ang mga kalaban yan. Di ba eh? Basta naglang ko sino kalaban nila. Amen? Amen. As far as Satan knew, kalaban na niya,
At pagka hindi maayos ang pagkakasuot ng girdle of truth o ang girdle ngayon ng ating mga warrior ng araw, lahat ng party ay malulusan. So, if I could see, or if God could see my heart, and God could read my mind, ano kaya malaman ng Diyos ngayon, pag nakita yung puso mo at ang isip ko? Ano kaya makikita? Ano kaya magdadama ng Diyos pag nakita niya isip nyo at puso nyo ngayon? Ayun, we are filled with truth, God's truth, katotohanan. Truth is integrity in either person. Di ba ako, Panginoon, totoo ko, nagdinig ko sa totoong makita, totoo ko mag-aakay ng kaluluwa, but every case. Nilawagin ng truth, breastplate of righteousness, ibig sabihin purity, and having on the breastplate of righteousness, verse 14. Ang sasundan mo ay breastplate of metal, nakakobre sa kanyang katawan. And then, dito ang the waist, to protect his heart at yung vital organ. Yung breastplate yan ay nakakobre sa kanya. Isang simpleng crack sa breastplate, hindi very dangerous. Papatayin siya. So, sa ating buhay, na nagsasabing, Lord, help me to put on the breastplate of righteousness. Meron pa tayong kasalanan na hindi nahihingi ng tawad. Meron pa tayong mga unrepentant sin. Meron pa tayong mga dishonesty among our transactions. Meron pa tayong pride o anong bagay na nagsisiping crack sa ating breastplate of righteousness. Pag meron ganon, andyan may mga kasingit mo lagi. Tulungan tayo ng Diyos. Every time I knew meron bagay hindi ginawa sa harapan ng Diyos. 1 John 1:9, humiyo ko ng tawad sa Panginoon. Ayusin ko ang may sarili. Bago matapos ang gabi, iayos ko ang may sarili para sa susunod pagkakataon araw, magandang ng Diyos. Ano ba? Sa verse 15, choose of the gospel of peace. Sabi na ba, with your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Ang isang sundalo, ang isang warrior, may isang sundalo sa kanyang paa para makalapos sa mga tapusan ng maayos. At para sila nakakapanindigan the gospel of peace. Tayo mga Kristiyano, meron po tayo masasabi on a daily basis. Walang tao na ako'y pinusuni, nagkasok ng problema sa kanya. That I am at peace with other people. Kailangan tayo po araw-araw should be delivering peace, paligid, payapa. Hindi yung pag nakita ka sa umaga, binati mo siya, magdamang sa'yo. Ano mo ito sa umaga? Nakasila na parang pitbull. That's a peaceful day na tayo magigingkos ng kapayapaan ng bansa na sa tuwing makikita na pagmumukha natin na papayapan o nila. Huwag saan na nangyari na pag-alam mo makita ang pangalan natin, nakalukod ang mukha nila at ayaw nila makapag-usap para sila araw nila. Tulungan tayo ng Diyos. Ano pa ang ating weapon? Helmet of salvation. Sabi sa verse 17, take the helmet of salvation. And it's not just talking about getting saved, but keeping your mind protected. Yung helmet, yung kaligtas na meron kayo, ang magpupunta sa iyo, lalo sa mga masamang isipan. At sa umaga, sa bagong araw, bigay sa atin ng Diyos, can we ask ourselves, makikita kayo ang natutuhanan sa akin lagi yung araw na ito. Ako kaya ay masusumpungan nag-iisip ng kabutihan para sa aking kapwa. Ako kaya ay kakikitaan ng purity sa maghapon ito. Tulungan tayo ng Diyos na laging makita ang Panginoon sa ating buhay. And then at last, also bilang mga sundalo, no surrender. Amen. Precious soul. So now that we are dressed up bilang warrior, ano gagawin natin? Hindi naman pag-isabihin kay Satanas. Diyan ka, Satanas, kung iwanan mo ako, hindi mo papakialaman, hindi ka papakialaman. Walang ganun. Hindi po pwede magpagbagi ng Diablo. Pag hindi sa pinakailaman, at dalawa kanya, papakialaman nila ang buhay natin. Okay, so ano pa naman natin? Bilang mga
tunay na sundalo ni Kristo, you are not to surrender. Number one, you have the offensive weapon, the scriptures. Sa Galatians verse 17, take the sword of the Spirit, which is the word of God. Yung sandata ng Espiritu, ang salita ng Diyos. So when Satan came against Jesus sa wilderness, sa Matthew chapter 4, ano ginawa ng Diablo? Inugara siya. Kung talagang magpagalakan, magpagalakan ko. Para sa taas. Sabi ni Kristo, nasusulat. Kung talagang magpagalakan, maggugutom ka, nagpagalakan naman, yung patuloy mo tinapay. Ang sabi ng Panginoon, nasusulat. So the name of our offensive weapon is the Word of God. Amen. Bible. Lagay niyo sa Bible action. Basahin, i-memorize. Huwag niyo kalimutan. Basahin, i-memorize. Ipamuhay. So that whenever the devil comes, you would say, Satan, take this word. Ito sinabi ng Bible. If you have time, sa mga anumang gadgets na yan, you have several hours, gawin natin parehas with several hours. Devote your time sa salita ng Diyos. Memorize the scriptures. Memorize, learn. Para pag yung nakaway, meron tayong paglaban. 2 Corinthians 1:20. Yea, and amen in the Lord Jesus Christ. Ang pangako niya ay napapamuhay natin mga kapatid. Kumbaga, we have an IOU from heaven. Pinirmahan ng dugo ni Kristo. Ito po mga kapatid, ay pirmado ng Panginoon Jesus. And you can vouch sa kanyang salita. Not only the scriptures, ito ang pinaka-matinding panlaban. Sabi po sa Ephesians 6:10, be strong in the Lord and in the power of His might, and having done all, sabi na ba sa verse 15, stand. Amen. Stand. Di ba talaga ang pakipaglaban ng Diyos sa pananagyan ng tao? Having done all, stand. Manindigan tayo. Luke 10:19, sabi ni Kristo, I give you authority over the power of the enemy. Manindigan tayo. Stand. Ipamuhay. Laging mag-meditate. Laging Biblia. Laging bagay ng Diyos. Ang ating kasama sa ating pag-iisip sa araw-araw. Whenever you speak the name of Jesus, the Word of God. So we can now say, Panginoon, hindi ako nananalangin para sa victory. In fact, sabi ng Bible, they've already given me the authority and power over the enemy. So, sabi ni Kristo, I have given you victory, I have given you authority, I have given you my mind, I have given you my truth. Stand. Stand on the Bible. Amen. Amen. Gusto mo sa Diablo, galagulang tayo, naghihirap ng kalooban, isang pitik lang niya, para sa Diablo, o yung pinagmay na natin itawan, yun, sundin mo yung master niyan. Asalin mo, hindi ako kailangan dyan. Napalit, kung kinakailangan pag isa sa talas, gusto mong bumalaw sa inyo, sa gusto mong dumating sa inyo, para may pahirain. Di ba? Hayaan siya dumating. Hayaan yung nagkakit tayo ng kaaway, kumbaga, hanggang sa siya'y magbungal. Manggilitin dyan sa atin. Alam niya kung sino makapin natin. So, stand. Pero higit sa lahat, sa Ephesians 6:18, praying always with prayer and supplication. So you have the scriptures, you need to stand on His word and supplication. Pray. Kung di po tayo asa sa Espiritu Santo, on our own effort and power, you cannot make it. 2 Corinthians 4:6, it's not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Espiritu pa ng Diyos, ang ating saksi gagaway. At sa ating muna, so during this time, hanggang sa Christmas day, always be reminded, the Holy Spirit is guiding us, should guide us, allow Him to guide us, allow Him to work in us. We are in spiritual battle, kaya kailangan ng Holy Spirit. Satan fears your prayer. Nilalay sa Satanas na di matutunan manalangin maraming kausap ng ating Diyos. Hinagat ng Diablo na may laging discourage at hindi mo marunong mag-pray. Hinagat ng Diablo, makikita niyo lahat ng pag-aaway-aaway, pagkakaasaran, pag-iigitan. But when you pray, you are defeating the enemy. Amen. And once you put on the armor of God,
isang Kristiyano na kapag sa Diyos, na nagagawa ng trabaho, kung ba't rin yung kanyang trabaho ay nagdinay siya. So, actually, pagpasin niya, kung parang kulang ni pera niya. So, nasa ko ako, hindi mag-hitch. Itong Kristiyano ito, nananag sa Panginoon, wala akong pera, pero isang mapapailan ako, makakating ko sa aking pupuntahan. At sa isang hitch, walang kumara sa kanya, at sabi ng Panginoon, alam ko naman na hindi mo mapapayaran. So, kapag ganun story short, bigla rin kung maraming limusin sa harapan niya, wala siya. Hindi ako lang na, tutuloy siya, tulangin niya, nahihinto. At tutulog ko siya, isasakay siya. Bumabay sa gabi, at sabi sa kanya ng sakay, saan punta? Doon po, sa gawin yun, Hussein, nagdadaanan ng sasakyan. Bakit ka nag-hitch lang ng pera? Wala po eh. Eh kung pa pwede mag-isakay ko sa inyo. At sabi nyo sa nagsakay na tao sa likod, eh gusto dito sa driver. Pinasakay siya. Gulit siya, pero pagdaliya siya, sabi salamat ko sa inyo. Ako po si Johnny. Ako si Mr. Hanniger. Hindi talaga ako sasakay. Kung bakit naman naawa ko sa iyo, mukha kang awawa. So, saan pumunta? At dito ka. Eh, nag-apply po ko dyan sa trabaho, wala akong nakita, hindi ako natanggap, etc. na-ubos yung pera ko. So, saan ka gawin pumunta? Diyan na po sa susunod na taon. Okay, nabigilo na natin sa senta. Ilang minuto, sabi nung mayaman, dapat kami bibig niyan. Yes, sir. Ako niya rin yung diyan ang pupunta. At ang ganyan ka na lang. So, nag-traffic konti. Sabi nito sa kanya, o sabi ko siya tulad sa akin. Sabi ng Cristiano, hindi nahihingi ako. Hindi ko sabi, hindi ako Panginoon. Sabi ng Panginoon sa akin, o sabi mo. Eh di nagkakasolve siya. Kung siya ng tax, ibigin niya, ano ibigin mo sa akin? Hindi ko naniniligan, hindi po. Bukas sa iyo ito, tungkol sa Panginoon. Hindi ko kailangan yan. Tungkol sa Diyos yan, ano nilalawa sa Diyos? Eh kung tutuloy yung Diyos pa, ba't kami nabayaan? Inagkasabi ka eh. Hindi niya sinabi ng tres, sabi niya, gusto ko sabihin naman kayo ng Panginoon at ang Diyos ulit na siya sa akin. Natutuloy tao, sabi hindi mo magdaliwala sa Diyos. Kailangan magsikap, at magkapera, ang ganda buhay. Hindi lumala sa Diyos. Kasi po kayo. Tapos, muna sandali, traffic na naman, sabi nito sa kanya, kung sabi mo, sabi, ayaw eh. O sabi mo, kinos ko eh, kayo sa number. Kasi saan po kayo, pero kayo gagalit. Total, bababa na ako, sabi mo sa isip niya, kung itapon mo lang ito, at least marami kayo lalakad ko. So, sa number, may tanong po ba, may tanong po sa inyo, eh pwede mo ba na kami po kayo? Kasi yung tanong mo, kung sa kanil po ba kayo mamatay ngayon, sa pagkakas sa kayo mapunta? So, kung pasok ka lang yan, ang trabaho ba mo, hindi pa mamatay. Hindi po, kasi tayo po ay magpupuhin. Sa lupa lang, ilang panahon, pero isa lang mamatay tayo. So, huwag mo gagawin, pero gusto ko sabihin sa iba ng Panginoon, sila sa puso ng bayo, at siya po ay nagbuhay muli. Nasa kanya ng buhay ng langgan, at dahil sa namin, dahil sa kanya, kung siya magsalanan, pinutuloy niya, sa tigil mo. Hindi ko kailangan ng Diyos mo. Alam ka mga, magsasali, traffic, magsasali, hindi na naman. Sabi ng Diyos, sabi mo ba? At sabi niya, sige, Panginoon, bababay mo, marami ka naman eh. Sabi niya sa number, isa tanong mo, gusto na tanggap ko sa iyong puso. Siya ang pag-asa natin. Ito ang tigil maganda, sabi, iniwalang na Diyos ah. Opo. Siya ang nagdala sa akin sa inyo ngayon. Nanagalan mo bilang nasa sakit, siguro sila ko pag-imusin pa. Totoo kayo ng Diyos. Sigurado ba? Gusto ko maraming yung mahal ng Diyos. Sabi, bubang mga. Isasat po kayo. So ako nga sa bababa na. Sandali, balik ka. Sigurado kang totoo sila sabi mo na may Diyos? Opo. Paano siya makikilala? Alam niya yung story, tapos may settle. Pero siya
yung tao sa Panginoon, ilang sandali, nag-praise ang dalawa. Kaya nagpapis sa halaga ng Panginoon, nakita ng lalaki ang lumuluha. Tuntua siya. So, kahit po walang trabaho yan, siguro talaga nila nagsupunta ko ito para dahil sa inyo. Alas na po ako. Buka siya. Pagkamay siya na, sasabi mo maging mayaman sa kanya. Ikaw, kung sakaling maghanap ka ng trabaho at babalik ko ulit dito sa kanila, eto card, tago mo yan, punta ka sa office ko. Doon po ako siya. Kasi paano mo? Hindi pa sa 5 taon. Maganda na yung buhay mo pa siya, no? Nakapagtrabaho siya kami sa area niya. Nakalimutan niyo lang sa Hanover, hindi niya na isang araw yung transaction siya, bilang mayaman sa negosyante, hindi may kaya-kaya na. Napunta sa ulit gusto mo kami yun. At sabi, teka, at nakatandang ka na to. Sabi niya, yun yung meeting ni Hanover. Punta kaya ako. Hinanap niya yung wahin niya, tapos nakita niya, buti ni Bernard. Punta si Sui Lagi at sabi niya, baka pwede ko na si Mr. Hanover. Sabi ko naman si Sui, sino ka niyo? Si Mr. Hanover. Hindi ko na ba kayo sabi? Hindi niya ako natin. Gusto ko sumama ko sa kanya, magkamit tayo po. Dumaan ko rito, eto, bigyan ako. Kinuha. Baka may kurong to, sir. Hindi bigyan basta-basta si Hanover ng bodyguard. Totoo ba ito sabihin siya lang yun. Tumawag ng security. Sabi wala akong namin masama. Gusto ko rin siya makakusap. Hindi. Tinawag ng security, ilalabas siya. Kasasagay-sagay. Binigay nito, authentic naman ito eh. Kaya ba nito mga sa telepono? Pinusok na ng receptionist. Sabi na sa paningin niya, may tao din hinahanap ang asawa ko? Opo. Nakita niyo yung card? Yes, authentic eh. Kapag ginawa yan, pinapalit. Ang taas, gusto nila na mataas na pulo na building. Yung pasok siya, sabi ng babae sa guardia, sige na kaya. Sabi ikaw, pinakay card binigay siya sa ako? Pinagay. Kasi mo mga kasi, di na ako nagkaroon kaya gusto ko makita si Miss Hanover. Sumipat-sipat. Oo, ito sa kanya na ito. Paano na po ito? Nung binigay niya po sa akin, pwede siya po. Kailan? Sabi niya, May 7. May 7? Opo ka. Ano naging pangyayari? Umagas po, may nakasugas ko niyo. Tapos binigay yung card. Pero, hindi ko ako sinipas kumatsik palabas eh. Dahil kinusubsip ako sa Diyos eh. Ano ka mo? Kinusubsip ako sa Diyos. Dahil siya, hindi ko ako sinipa eh. Pero ang Diyos tayo kinusubsip ko, kausapin siya. Ano nangyari? Eh kahit daw kami natatakot, baka masipain, eh nag-pray kami, eh nagpinag Panginoon. Mga babae, asawa, bigla sa bigla na napakalas. Nagulat siya ako, bakit ko kayo umiyak? Bakit ko kayo umiyak? Kung pinasag nyo ba mas hindi. Listen ka mo. Christian na nag-isay ko. Ang tagoy pinagpanalan ng asawa ko. Ang tagoy nilulood sa Diyos. Na magsisira sa nanan, ilapit sa Panginoon ang kanyang buhay. Lagi naman sinusuka, ang Diyos hindi niya ako pinakaibigan. Hindi niya ako kinakausap. At sabi sa Diyos, ayaw mo pakailan, ayaw mo na rin sa'yo. Kaya ako nagsikip na sa buhay. At di ko siya kami mag-asawa, di ko siya kalusot sa Diyos. All this time, ang Diyos ko na kumikilos. At May 7, sabi ko nga May 7, opo, pinasal ko si Sir. Wala na siya. Noong May 7 yun, na-accidente sila sa kanya. At patay siya agad. Malungkot kami, pero masaya ako. Dahil magiging kami sa namin. Dahil sa ginawa ng effort. Kumain po talaga. The source na, let's pray. Panginoon Diyos, tulungan mo kami